So sasabihin niya, Independent Commission on Infrastructure. Paano kang independent eh? Ang dami mong kinakasangkapan, hingi ka ng hingi. You should obtain the information by yourself, all alone. Yun ang independent. Tama? Yes, Your Honor. Okay. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Eto mga kababayan, meron po kasi kaming in-upload kahapon. Nangyayari pa lang po yung hearing Live pa lang ang Senate of the Philippines dun sa kanilang page. Nirecord po namin yung usapan, mainit na debate between DOJ officials and Senator Rodante Marcoleta mga kababayan. Alam nyo, in-upload namin kaagad yun. Hindi pa tapos yung live, nung na-record na namin, in-edit namin, in-upload namin. Alam nyo, hindi po ma-upload. Ang haba ng checking, umabot na ng hating gabi. In-upload ko po yun mga alas 11 ng umaga. Sabi ko, matatapos yun after checking mga alas 12. Sakto, maraming manonood kasi break time. Alam nyo mga kababayan, humabot na po ng alas 12 ng hating gabi O alas 11 na po yata ng hating gabi. Clean name ng ABS-CBN TV Patrol. Meron silang copyright claim. Hindi naman sa kanila yung video, ang kakapal ng mukha ng mga ito. Lalo na yung TV Patrol sa ABS-CBN. Siya ang nag-claim na sa kanila daw yung video. Samantalang kinuha natin yung video na yon sa live ng Senate of the Philippines. Pambihira naman itong mga taong ito. Nagmamay-ari sila lang hindi naman sila ang may-ari mga kababayan. Ipinapakita lang nila na wala sila sa hulog mga kababayan. Nasabi ko lang yun mga kababayan dahil sa kumbaga sa Ilocano nung na-upload na nabanglusin. Sino pa malonood wala na kasi huli na. Napakarami na pong parang bagang parang hindi na siya on sa trend ba, yung mainit ba. Sayang that time mainit pa sana yun dahil sa ongoing pa yung pero nag-upload na tayo pero yun nga copyright claim, nagkaroon ng copyright claim itong ABS-CBN TV Patrol. Hindi naman yun ang pag-uusapan natin mga kababayan. Ang pag-uusapan natin ngayon, katulad din nung kahapon na dito mga kababayan question ni Senator Rodante Marcoleta itong mga nasa DOJ, opisyalis ng DOJ dahil dito sa ICI. Kasi nga po, nadulas yung isang tagapagsalita nila, ito yata yung OIC ng DOJ, mga kababayan, nabanggit niya po kasi na kumukuha ang ICI sa mga fiscals nila ng mga impormasyon. Dito, mga kababayan, nakita ito at narinig ni Senator Rodante Marcoleta kaya question niya ito Akala ko ba ang ICI ay independent? ICI, Independent Commission. Parang lumalabas mga kababayan dito sa mapapanood nyong video, hindi sila independent kasi kung kani-kanino at kung saan-saan sila kumukuha ng impormasyon. Mas maganda siguro mga kababayan para hindi na tayo humaba dahil sa napakahaba na yung ating intro mga kababayan, panoorin natin ang sabay-sabay ang bidyong ito. Nanghihiram ang ICI ng ilang piskal na para tulungan sila. Dahil ang may kakayanan po na magbalangkas ng mga ebidensya na naiipon at impormasyon ay ang mga na atin pong mga kasalukuyang mga taga-usig. Akala ko ba ang ICI is an independent body?
Pagka independent, gagawin niya sa sarili niya, di ba? Tama. Opo, ang ano po is yung Teka pagtulong. muna, Opo, sumagot ka lang. opo, Senator. Independent, di ba? Opo. Ba't kinakailangan siyang humingi ng tulong sa mga fiscal ninyo, prosecutors? That is not being independent. Bakit ka independent? Ang dami mo namang nagre-request ka kung kani-kanino. Paano kang independent? Ang dami mong kinakasangkapan, hingi ka ng hingi. You should obtain the information by yourself, all alone. Yun ang independent. Ang kabuuang pagpapatakbo pa rin ng pag-uusig ng plano, kung ano man ang dapat gawin para usigin yung mga dapat managot na public officials ay nasa ombudsman pa rin po. Sa kasalukuyan po, create po yung ICI. Yung ICI po ay pursuant to executive order. At kasama po sa kanilang mandato ay magkalap, 'di ba? Nag-offer sila sa public, basically public crowdsourcing po. Kung sino man ang may kaukulang impormasyon ay tinatanggap nila at pinoproseso. Dahil nga po na-appoint na at nag-assume na ang ating bagong ombudsman, ang lahat po ng aming mga findings sa DOJ, meron din po kaming task force on this flood control. So lahat po ng findings namin ngayon, lahat po ay ipinapasa namin sa ombudsman, no? Kasama na po, referral po lahat sa ombudsman. Kasi sa ilalim po ng mandato ng ombudsman, ay ang opisina po ng ombudsman ang may pangkabuoang kapangyarihan at mandato para usigin yung mga iba't iba pong dapat managot. So ngayon, itong mga investigasyon, ombudsman na ang magtutuloy. Hindi po, patuloy po yung mandato kasi ng iba na pagkakalap, pero sa dulo po yung pag-refer po namin sa ombudsman, no? Pati pa rin po yung pag-case build-up, iniipon po namin tulad po nung aming task force. May na-refer po kami sa Office of the Ombudsman Tuesday last week na 5 pong kaso. Ito po yung mga nabuo na po ng mga team ng DOJ kung saan po yung mga ghost project po. Diba? Na-refer na po namin. Ngayon po, ang inaantay po namin ay kung sasabihin sa amin ng ombudsman, sila ba magfa-file ng magsisimula ng prosecution nun o DOJ po? Diba ang ICI is also a fact-finding body. Yes, opo. They're also, meron rin silang case build-up Yes, opo. responsibility. So paano yung interplay nun? Paano yung roles ng DOJ and ICI in terms of case build-up, in terms of fact-finding? Sa fact-finding po, humingi po ng tulong sa amin ng ICI. May conflict ba? Yun ang inaano ko, mayroon bang conflict na ginagawa ng ICI pero ginagawa na rin ng task force ninyo? Wala naman pong conflict. More po ang nagko-coordinate po yung ICI. Kasi may iba po silang sources na hindi po available sa... Tulad po, yung kakayanan nilang magpatawag sa iba't ibang ahensya ay nagagawa ng ICI. Sa kasalukuyan nga po, nanghihiram ang ICI ng ilang piskal na para tulungan sila. Dahil ang may kakayanan po na magbalangkas ng mga ebidensya na naiipon at impormasyon ay ang mga na atin pong mga kasalukuyang mga taga-usig. So ito po yung magkabilang tulungan po na amin pong binibigay para sa ICI. Sir, Yeah, yes, go ahead, Senator. akala ko ba ang ICI is an independent body? Pagka independent, gagawin niya sa sarili niya, di ba? Tama. Opo, ang ano po is yung Teka pagtulong. muna, Opo, sumagot ka lang. opo, Senator. Independent, di ba? Opo. Ba't kinakailangan siyang humingi ng tulong sa mga fiscal ninyo, prosecutors? That is not being independent. Okay. Tama? We submit to your wisdom, Your Honor. Of course. Kasi nga, tingnan mo yung creation niya. It should be an sa pangalan pa lang, independent, ano na yun, Che? ICI.
Independent Commission on Infrastructure. Pag binasa mo yung kanyang mga powers, di ba, this is something that also the senators will, one way or the other, discuss probably in the course of time. Sabi niya, upon request, it can obtain information from the House of Representatives, the Senate, the courts, the Ombudsman, and other authorities. So paano yun? Bakit ka independent? And dami mo namang nagre-request ka kung kani-kanino eh. Can the Senate refuse, for example? In observance of the separation of powers. Halimbawa, nag-request siya, address to the Senate President. Wala pa kaming choice. Because there are institutional boundaries. We need to exercise the system of checks and balances. So sasabihin niya, Independent Commission on Infrastructure. Paano kang independent and dami mong kinakasangkapan, hingi ka ng hingi? You should obtain the information by yourself, all alone. Yun ang independent. Tama? Yes, Your Honor. Okay. So yun po mga kababayan, napanood natin yung tungkol dyan sa mainit na sagutan, debatihan at usapan dyan sa Senado tungkol dito sa pagiging independent ng ICI mga kababayan. Alam namin, naunawa ninyo yung paliwanag ni Senator Rodante Marcoleta kasi sabi nga nung mga nanonood sa atin, basta't si Senator Rodante Marcoleta nagsalita, malinaw yan, naiintindihan at naipapahiwatig niyang mabuti yung mga punto na gusto niyang ilabas dito mga kababayan. At sa bandang huli, yung taga-DOJ sumang-ayon din. Yes, Your Honor. Ayan. Mag-comment naman po kayo dyan sa baba mga kababayan kung ano po yung masasabi nyo tungkol sa bagay nito. Beno, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kapatid, mga kababayan dyan sa abroad, lagi po kaming bumabati po sa inyo ng isang magandang araw at ano man po ang inyong ginagawa, nasaan man po kayo, lagi po kayong mag-iingat.